Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na Ikaw ang siyang tanging dahilan kung bakit kami patuloy binibigyan mo ng katyagaan upang ang iyong kalooban ay patuloy na maganap sa buhay namin. Salamat, Lord, sa mga kapatid kong ito na patuloy na nagsusumikap na makarinig ng iyong mga salita. I-bless mo ang aming buhay, sampu ng aming mahal sa buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa gabing ito patuloy makipagpapalain sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Atin pong pakinggan ang mensahe ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 16, verse 13 hanggang 20. Ito po yung Sunday Gospel ngayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon sa sulat ni San Mateo, chapter 16, verse 13 to 20. Sumainyo ang Panginoon. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partner, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Good evening po at happy wedding sa inyong lahat. Sila lang kinasal, ano? Pwede na po kayong maupo. Alam nyo, napakaganda minsan kapag tayo ay observant at laging nakatuon sa salita ng Panginoon. Napakaganda rin na tayo ay pinapaalalahanan. Yung ganong mga okasyon ay malaking bahagi, lalong-lalo na sa mga taong nakaranas ng kasal. Isa doon ang pinakamagandang binitawan, for better or for worse, for sickness or for health, for better or for worse, till death do us part. Amen ba? Nang pinapakinggan ko, although nag-i-scan ako ng Facebook, pinapakinggan ko yung sabi ni Padre, sabi ko, hindi talaga biro ang responsibilidad ng isang kasal. Kaya mapalad yung mga taong nakakasustain na kahit magulo ang pamilya, nakakasustain na hindi nawawasak, although hindi natin masagan yung mga naghiwalay, mapalad pa rin yung mga taong nananatiling tapat sa kabila ng awayan, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng karamdaman, pero matibay ang kanilang ugnayan dahil ang kanilang sinasandigan ang pag-iisang pagkasal ng ating Panginoon. Amen? Kaya sana na-remind tayo ng ganong okasyon. At dito ko po ididikit ang mensaheng yun
sa sinabi ng ating Panginoong Yesus na kung siya si Pedro, ikaw ang bato, mga kapatid. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen ba? Sa ibang bansa, kung kayo ay nanonood, nakakabasa ng mga magazine, may mga lugar na bagyuhin. Amen. Laging dinadaanan ng mga bagyo, mga baha, mga lindol. Pero kung napapansin mo, especially sa Japan, hindi masyadong epektado ang kanilang mga building, ang kanilang mga tahanan. Kasi pag nakaranas sila ng mga kalamidad, hindi hinahayaan nila na pag tumayo uli sila ng bahay ay babasagin or mahina. Sinusubukan nila, pinagsusumikapan nila na maging matibay ang pundasyon na dumating man ang mga bagyo, hindi agad-agad nagigiba. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, mayroon din sa lugar ng Batanes. Dahil doon sa dulo na ng Pilipinas, ay malimit doon ang bagyo. Amen? At doon, ang ginawa nila ay, may napanood ako sa isang magazine din, ang kanilang mga bahay ay mga matitibay na pundasyon ng bato. Kaya, although naaapektuhan ng kanilang mga hanap buhay sa pagtatanim, hindi na nila problema na nagigiba yung bahay. Kasi matibay ang pundasyon. Kaya sa gabing ito ang title po ng ating pag-aralan, The Rock of Faith. Ang bato ng tunay na pananampalataya. Sa ating paglilingkod, kailangan matibay din yung bato ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi lang makikita sa ating buhay sa pagkikinig ng salita ng Diyos, salita ng Panginoon. It must be followed with action. Kailangan may kasunod na pagkilos, kailangan may pagsunod na pagtalima. Kahapon sa anniversary, kami po ay nakatoka doon sa traffic at paglinis ng area namin sa may Katigbak. Marami akong matatanda na halos kuba na paika-ika na napaluha nga ako kasi naalala ko yung nanay ko nung nag-aatin lagi. Kahit maraming sakit, baliwala atin doon sa Luneta. Alam nyo, yung lalabas ka lang, sasakay ka sa bus, after 15 minutes, iihi ka, laking problema yun. Yung nanay ko, ganun, nung nabubuhay pa siya. Pero nakita ko yung mga matatanda doon, iika-ika na, may mga nag-aalalay, although may mga nag-aalalay, sobrang sacrifice, yung nag-aalalay at inaalalayan. Sabi ko, ang mga taong ito, kung wala itong pananampalataya, wala ito dito ngayon. Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na kahit hindi natin kayang gawin ng ating physical, na kahit hindi kayang abutin ng ating mga pag-iisip, na hindi kaya ng ating mga abilidad kapag ang ating buhay ay nakapako sa pananampalataya sa Panginoon, maraming bagay na tayo ay mapagtatagumpayan. Sabi ko nga nung nakaraang linggong gospel, hindi mo na kailangan lumakad pa sa ibabaw ng tubig. Hindi mo na kailangan patunayan pa na malakas ang pananampalataya mo na lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Yung ikaw ay kaya mo lang lumampas sa problema. Yung ikaw ay kaya mo lang lampasan ang kahirapan, ang karamdaman. Yung kaya mong dalhin ang bigat ng problema, sobra pa na ikaw ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Yun ay pagpapatunay na tayo ay may kakayahan na lumampas sa sirkumstansya ng buhay. Especially sa mga magulang, pag nakita nila yung mga anak nilang may problema, nag-iiba ang tempere ng kanilang pakiramdam. Mas lalong bumibigat ang damdamin ng mga magulang kapag nakikita nilang kanilang mga anak na nahihirapan. Amen ba? Pero alam nyo, dahil sa pananampalatayang inilagay sa atin ng Diyos, we can conquer. Sapagkat hindi naman tayo ang magbibigay solusyon. Amen ba? Ka-text ko kanina yung aking kapatid.
Sabi ko kaninang umaga, pag uwi namin ng asawa ko ng alas 10 ng tanghali, almost 11 or 12 na yata kami nakauwi from Luneta, kasi naglinis pa kami doon sa Luneta. Pagtulog ko, sobrang pagod, sobrang puyat. Siguro binisita ko ng nanay kong kamamatay lang nung Abril. Halos binabangungot ako na andyan yung mukha ng nanay ko. Siguro nababalisa ko na hindi naka-attend ng anniversary, namatay na siya. Sabi ko sa panaginip, huwag kang mag-alala, pinapanalangin kita. Alam nyo, totoo talaga, sa buhay ng tao, hindi ka pwedeng mabuhay sa sarap lang ng pagkain, sa ganda ng sitwasyon, sapagkat may kaluluwa tayo nahaharap sa ating Panginoon. Kaya maraming taong ligalig ang buhay, magulo ang isip, hindi stable ang buhay, puso, sapagkat may problema ang kanilang spirituality. Nandito tayo ngayon hindi para busugin yung ating tiyan, para pagandahin yung ating katawan, kundi lalong maging matibay yung ating pagkapit sa Diyos. Amen ba? Kaya kanina medyo naiinip-inip na ako, sabi ko, wala naman akong gagawin. Ano bang kaiinipan ko? Kung gabi na ako uwi, okay lang. Buti naman, naglilingkod tayo. Sometimes kapag binago ka ng circumstansya, magugulo ka na. Pero hindi mo alam na inilalagay ka ng Diyos sa tamang direksyon ng buhay. Maraming mga taong hindi nila alam kung saan sila tatakbo at hindi nila alam kung ano ang kanilang solusyon sa problema. Pero ikaw, kayong lahat na nakaupo dyan, mayroon kang Diyos na tatawagan sa inyo. Amen ba? Kailangan maipakita natin sa ating sarili na kagaya ni Pedro, malinaw at klaro sa isip natin na sabihin na ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. When we declare to ourselves, kapag diniklara mo na may Kristo ka, na anak ng Diyos, pinapakita mo sa Kanya na huwag ka dapat babahala sapagkat may Diyos na magtutulong sa mga dulo ng ating kakayahan. Ano ba ang dahilan ng ating paglilingkod sa Panginoon kung sasarlinin mo rin ang problema? Nandito ka dahil alam mo na limitado ang iyong kakayahan, na hindi mo kayang baguhin ang inyong anak sa mga galit nyo, sa mga pagod at mga pananakot natin. Maliban na ang salita ng Panginoon ay tumago sa puso't isip ng ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Kailangan klaro tayo sa ating buhay na ang Kristong ating sinasandigan ay may magagawa sa ating buhay. Palagi kong sinasabi na ang ating pagtitipon, ang ating gathering ay hindi yun pa yung tunay na patunayan natin na tayo ay maka-Diyos. Patutunayan natin sa panahon, sa tunay na hamon ng buhay. Magi tayo mabait. Hindi lamang sa may mga nakakakita at nakakaalam, kundi lalong-lalo na kapag alam natin na walang ibang nakakakita ang ating Panginoon Hesus. Sapagkat ang bagay na yan ay si Yahweh lamang, ang kanyang Espiritong Banal lamang ang papaunawa sa atin. Sabi ni Kristo kay Pedro, ang pagkakakilala mo ay pinaunawa sa iyo ng Espiritong Banal. Yung paglilingkod nyo, di nyo ba napapansin ang dami ng taon na dumaan sa atin? Ang paglilingkod nyo ay napakapambihirang biyaya. Sapagkat maraming taong hindi nakakasurvive sa buhay espiritual kasi kumikitid ang kanilang isip sa kanilang pangangailangan lang. Kagaya ng isang linggong gospel, lumulubog sila sa gitna ng paglalakad sa tubig. Minsan ito yung hamon, yung mag-El Shaddai ka, okay lang sa unang taon, sa 2 taon, sa 5 taon, 10 taon. Pero ano na yung mga susunod pang taon? Ang tanong, kaya mo bang mag-survive? Amen ba? Kaya mo bang manatili, mga kapatid? We have to place our faith on the rock. Kailangan ilagay natin ang pananampalataya ng pundasyon natin sa ibabaw ng bato na kapundasyon sa mga matigas na bagay sa hindi basta-bastang nagigiba.
Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. Si Pedro, binigyan ni Jesus ng susi, ng key. I will give you the key. That's mean the authority. Tayong mga lingkod ni El Shaddai, hindi lahat ng oras nakakausap natin si Padre. Hindi lahat ng oras nakakausap natin si Brother. But we have the key. Mayroon kang authority na tinawag ng Diyos na kaya kang tumawag sa Kanya. Ito yung maganda sa spiritual. Sa mga internet subscription, sa mga television, bago ka makaka-access sa mga magagandang panunuorin, kailangan magbayad ka ng 2,000 monthly. Bago ka makagamit ng internet, kailangan bumayad ka ng 5,000 monthly para walang buffering yung iyong internet. Pero ang pinakamagandang biyaya ng Diyos, the moment na nasa atin ang kapangyarihan, anumang problema, anumang karamdaman, isang panalangin lang ang layo mo kay El Shaddai. Isang panalangin lang ang distansya natin sa ating Panginoon. The authority in case given to Peter, mga kapatid, gagay din sa atin ang kapatid ko sa Panginoon bilang nasa simbahang Katoliko at mananampalatayang Kristiyano. Kung napakinggan nyo yung sabi ni Cardinal Tagle, nung siya ay pumunta ng retreat ng Italy, sabi ng kanyang pakilala sa kanya, ito ang Cardinal ng Pilipinas at nasa Pilipinas ang pinakamalaking renewal community. Nasa Pilipinas ang pinakamalaking El Shaddai. Sabi niya, ang El Shaddai. Sa Pilipinas, nandoon ang pinakamalaking charismatic. Sabi daw ni Cardinal, kung hindi nyo napakinggan, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, mapalad ka. Kasi kasama ka sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Alam mo, yung isip at puso natin magkakadikit yan. Malimit kung anong pinapaniwalaan natin, ganun ang buhay natin. Kaya sa may mga anak, sabihin nyo, huwag mong isipin na mahirap ka. Kaya yung mga anak ng mga mahirap, minsan ang upbringing ng kanilang mga magulang, huwag kang lalaban dyan, huwag kang ganun, mahirap lang tayo. Kaya kahit mataas yung isip ng anak, nakokontra ng dami ng pera nila. Amen ba? Ibig kong sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, klaro sa isip natin na mayroon tayong Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kaya hindi nang uuto si Brother Mike na sabihin sa iyo na mayaman ka. Sapagkat ang realidad, anak tayo ng Diyos. Wala sa lugar ng bawat Kristiyano na sabihin na mahina ka, na sabihin na wala kang kwenta. Sapagkat kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay extraordinaryong anak ni Yahweh El Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, extraordinary ka sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Proclaiming Jesus as Lord is boldly sharing the good news. Ang pagpahayag na pagiging Kristo ni Jesus ay nagpapakita, when we say boldly, ay malinaw na pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Amen. Tingnan niyo yung tingin sa atin ng mundo. Ang mga anak daw ni El Shaddai, nung mga unang anniversary natin hanggang 10 anniversary, mga depressed. Ang mga anak daw ni El Shaddai, mga bakya. Alam niyo yung bakya? Mga pipitsugin, mga mahihirap. Ganun yung tingin ng mundo. Amen ba? Pero sa totoo, maraming anak sa El Shaddai na nakaranas ng kabutihan. Maraming yumaman. Kung hindi man yumaman, nabuo yung pamilya. Kung hindi man nabuo yung pamilya, naging maganda yung buhay, nakapagtagumpay sa mga bisyo.
nakapagtagumpay sa mga mabibigat na suliranin. Amen ba? Napakahalaga ng kapatid ko sa Panginoon. Faith in Jesus Christ is not meant to be hidden, but shared. Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, when we declare Jesus the authority is the front of our life, mga kapatid ko sa Panginoon, we must be firm. Alam nyo, ang isa kong napatunayan sa aking paglilingkod, that Jesus is my God and my Lord, nung ako ay galing sa Mindanao. Nung ako ay galing sa Mindanao, ako ay suspendedo. Alam niyo kung bakit suspendido ako? Sabihin niyo ano? Mga marites kayo. Kasi yung gitarista doon sa Mindanao ay pinatugtog ko. Pero yun ay sinuspende ng aking head. Sabi nung gitarista kasi sa akin, Brother Chito, umalis naman yung head. Payagan mo na akong magtugtog. Sabi ko, isusumpong tayo ng mga tao. Brother, wala naman siya dito, nasa Manila naman. Sabi ko, sige na, magtugtog ka na. Alam nyo, totoo ng mga taga-El Shaddai, maraming marites. Kasi habang nagtutugtog pa yung gitaristang, pinayagan ko may tumawag sa akin, yung aking head. May nag-text pala na pinayagan kong magtugtog yung isang gitarista. Sabi niya, di ba alam mo na suspendido yan? Bakit mo pinayagan? Ibig sabihin, you are insubordinate. Pag sinabing insubordinate, hindi ka pumapayag sa authority na binigay niya. Kaya, dahil suspendido yung pinatugtog mo, dalawa kayong suspendido. Pag uwi ko sa Manila, sa Parañaque, punta ako ng Anvil City, nagbaka sakaling tanungin yung ating head kung saan ang aking new assignment. Pagharap ko kay Ray Vargas, sabi noon, saan ka ba galing? Galing po ako ng Jensen. Sabi niya, ikaw yung kasama ni brother, ganito. Wala kang hayop. Kausapin mo muna yung head mo. Alam nyo, nag-rebelde yung puso ko. Kasi simula noon, naglingkod na ako yung buhay ko, paglilingkod na. Halos isang buwan natamlay yung buhay ko. Naranasan ko na paikot-ikot lang ako sa bahay. Sabi ng asawa ko, bakit ka nalulungkot? Bakit ka natatakot na wala kang hayop? Marami naman tayong bigas. May trabaho naman ako. Kasi sa totoo lang, yung asawa ko may trabaho naman talaga. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, na kahit bigyan mo ako ng pera ngayon, hindi ako sasaya. Kasi ang hinahanap ng puso ko, yung kasiyahan ko sa paglilingkod. Napatunayan ko sa aking sarili na, hindi lang pala love offer ang hinahabol ko. Kasi nung alisin sa akin ang paglilingkod, iba ang hinahanap ko. Mayroong biyaya, mayroong material na bagay, pero uhaw ang aking kaloob. And that was the time that I realized na mas mahalaga ang panawagan natin kaysa mga kailangan natin. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, panindigan mo, patunayan mo, siya ang bahala sa ating lahat. Amen ba? Siya ang bahala sa bawat taong naglilingkod kasi sayang ng paglilingkod natin kung hindi tayo mananatili sa kanyang mga pangako. Sabi ko nga lagi, una nating kumbinsihin ang ating sarili bago ang iba. Kasi pag naramdaman nila na kumbinsido ka sa paglilingkod mo, klaro sa pagkatao mo na may anak ka ng Diyos, mga kapatid, hindi mo man bitawan sa bibig mo, nararamdaman nila na kampante ka kasi mayroon kang El Shaddai sa buhay mo. Sapagkat hindi bagay sa ating lahat ang mga lingkod ng Diyos na kinakain ng takot, na kinakain ng pag-alinlangan, na kinukumbabawan ng problema, sapagkat ang anak ng Diyos ay laging nasa kamay ni Yahweh El Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, narinig mo ba yun? Anong sabi? Kaya, sa Lunes ulit. Kamay na po tayo lang ng kapatid.
Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Nandito tayo para pagtibayin ang ating pundasyon, ang ating pananampalataya. Sabi ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, "Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia." Ang simbahan ay tinalaga ng ating Panginoong Hesus ay walang makapagdigiba sapagkat siya ang tanging pundasyon ng buhay natin. Sa puso mo, sa isip mo, sa pagkatao mo, walang pwedeng umagaw ng ating atensyon. Walang pwedeng umagaw ng ating mga problema, mga suliranin, sapagkat ang ating pananaw ay nakatuon sa ating Panginoong Hesus. Ideklara mo sa buhay mo, sa pagkatao mo, sa isip mo, na anumang takot, anumang problema, anumang suliranin, hindi ka magagapi sapagkat kay Kristo lang ang ating tiwala sa Kanya. Mapalad ka, kapatid, mga lingkod ng Diyos, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesus, nang pagkakilala natin kay Hesus ay hindi galing sa ating karunungan, kundi ito'y inilagay ng Espiritong Banal sa buhay natin. Hindi natin kayang unawain ang kalooban ng Diyos sa ating sariling kalaman. Hindi natin kayang unawain ang Kanyang gusto sa ating sariling pag-iisip. Nandito tayo dahil tinuruan tayo ng Panginoon ng tamang landas na hanapin ang tunay na buhay at sumandig hindi sa mga bagay-bagay lamang sa mundo, hindi sa mga tao na alam nating may mga kayahan, kundi kay Kristo lang ang ating pagtitiwala. Hindi sayang ang oras mo, ang pagod mo, hindi sayang maging buhay natin kapag ang dahilan ng ating pakikinig ay ang ating Kristo na pinagmula ng tunay na kahulugan ng buhay. Makikilala natin ang Panginoon sa buhay natin kapag tayo ay marunong tumanggap, marunong pumilala ng tunay na Diyos. And thank God, sapagkat maging sa mundo ito ay may mga tao pa rin na hindi kinikilala ang pagkakristo ng ating Panginoon. Hindi kinikilala ang kapangyarihan ni Jesus.
Subalit salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng lawak ng unawa, ng tunay na puso at hangarin na hanapin ang katotohanan. Panginoon, i-bless mga aking mga kapatid, magulang, ang mga lingkod mong ito. Pagpalain ang mga hanap buhay, pagpalain ang mga source of income, pagpalain ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. I-bless ang kalusugan, ilayo sa mga karamdaman, mga sumpa ng kahirapan, in the name of Jesus. Ilayo sa mga sumpa ng bisyo, sumpa ng mga kahirapan sa mundo ito, bagkus maranasan namin ang tunay na biyaya ng aming Panginoong Yesus. Pagtibayin mo ang pundasyon namin sa pagtiwala sa iyong salita. Pagtibayin ng Panginoon ang aming pananampalataya. Lord, maraming salamat. Ang papuri, ang parangal, sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. And Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi at answered prayer tayong lahat. Palapakan natin ang ating Panginoon. And let us be